Magandang araw sa inyo lahat mga kasaka at mga kapwa ko ka-urban gardener. Ngayong araw na to pag-uusapan natin kung paano magtimpla o paano gamitin yung Snap Hydroponic Solution. At samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to para mabigyan namin kayo ng konting tips paano natin i-maximize yung Snap Hydroponics. Paano natin to gagamitin sa halaman. Tara! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jeff at welcome sa Pobreng Magsasaka. Dahil ang pagtulong sa kabataan, maliliit na magsasaka at urban gardener ang ating passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa pagtatanim at pagsasaka sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating mga video at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin yung notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga updates. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung paano gamitin yung Snap Hydroponic Solution o magkakaroon tayo ng konting tutorial para malaman ng mga ating mga kasaka at mga ka-urban gardener at yung mga gustong magsimula sa hydroponics gardening para malaman nila kung paano timplahin itong Snap Hydroponic Solution. Pag bumili ka nito, dalawa to eh. May Snap A at Snap B. Kasi hindi mo to pwedeng pagsamahin. Pag pinagsama mo to, magkakaroon ng chemical reaction at magbubuo-buo dyan. At hindi mo ma-maximize yung nutrient na dapat mabibigay mo sa halaman. Kaya may technique to na paano yung tamang pagtitimpla nito. Pag bumili ka niyan, meron namang kasamang instruction yan. Instruction to manual paano gamitin at paano rin gumawa ng pangkaraniwan na ginagamit natin na method sa hydroponic, yung non-circulating hydroponic. May nakalagay na instruction dito. At may kasama siya ditong cup. Kasi ito yung sukat. Pag may kita nyo, may kulay, may pentel pen. May mark dyan ng pentel pen. Hanggang dun lang dapat yun. Gamitin yung Snap Hydroponic. Ano pang ibang kailangan natin dito? Kailangan natin ng tubig. Anong kailangan pa natin dito? Siyempre, itong ating hydroponic solution. Snap Hydroponic Solution. Tandaan natin, bawat ibang hydroponic solution ay iba't iba rin na klase ng pagtitimpla. Kaya nga, mas maganda kung basahin natin yung instruction para alam natin kung paano magtimpla. Katulad to, ibang klase ng pagtitimpla nito. Kailangan natin ng panghalo. Kahit na anong panghalo, itong ruler gagamitin natin. At itong measuring cup, kung meron kayong yung graduated cylinder, para kitang-kita nyo kung ilang ml ba talaga yon. Pero kung wala, pwede ng ganito. Ngayon, simulan natin kung paano yung paghahalo nito. Samahan nyo ako. Itong tubig natin na to, unang-una lagyan mo ng tubig to. Ito ay 10 liters na. Wala naman nakalagay dito kung anong uunahin mo. Kahit na wag lang magsasabay. Kasi pag magsasabay, magkakaroon ng chemical reaction at hindi magiging maganda yung epekto nito. Maglagay tayo ng
Hanggang doon lang siya sa merong marker. Tapos, ilalagay natin dito. Para hindi magkaroon ng chemical reaction, yung dalawang solution na to. Siguraduhin natin na diluted na yung unang ilalagay natin. Ibig sabihin, mahalo na siya dun sa tubig. Ang Snap Hydroponics ay isang general hydroponics. Ibig sabihin, kahit ano pwede natin ito gamitin sa kahit anong klaseng halaman na itatanim natin via hydroponics. Kasi yung ibang mga klase ng hydroponic solution, meron silang specific sa mga klase ng halaman. Pero usually, ginagamit ang Snap Hydroponics sa green leafy vegetable. Kung gusto niyo makasiguro, gawin yung mga 5 minutes. After 5 minutes, ito naman gamitin natin, ilagay natin yung snap. Ganon din po gagawin natin. Yan po. Lagay natin dito. So, saluin uli natin to ng mga 5 minutes. Ten to 5 minutes pagkatapos nating mahalo to, pwede na nating gamitin o ilagay sa mga halaman natin. At ganyan lang po kadali yan. Yan lang po kadali. Pwede na natin gamitin yan. Pagkatapos ng 5 to 10 minutes, pwede na nating ilagay sa ating mga halaman. Kung hindi kayo mag-hydroponic ng purong hydroponic, pwedeng gamitin nyo rin tong pang dilig sa inyong mga halaman. At mas maganda ang epekto nito pagdating sa green leafy vegetable. Nasubukan ko na to noon pa. Kaya nga nagtitinda rin ako nito dati. Ito po yan. At bumili lang tayo sa mga, sabi nga, yung authorized distributor or reseller nito. Kasi technically, kung gusto mong makabili ng mura, ay kailangan mong bumili sa UPLB, IPB. Pero hindi ka pwedeng bumili hanggat wala kang training dito. Kailangan mo magkaroon ng seminar or training pagdating sa hydroponic. Kung itatanong niyo kung ito'y mayroong expiration date, wala namang expiration date to. Kung ito'y gagamitin nyo, sa experience ko kasi pwede naman to sa talong at saka sa mga kamatis. Pero mas kitang-kita mo yung epekto o yung kagandahan ng snap hydroponic kapag green leafy vegetable yung itinatanim mo. Pero nakakapagpabunga rin ako ng iba dyan gamit yung snap hydroponic. At kung gusto niyo malaman paano yung eksaktong paggamit niyan, lalo na sa paggawa ng hydroponic Kratky o snap hydroponic setup, meron tayong video. At hanapin nyo yung paano gumawa ng DIY Kratky method setup. Tsaka ano yung hydroponic, paano magsalin sa hydroponic solution. Meron tayong mga video niyan. At panoorin nyo, hanapin nyo sa ating mga video ng Pobreng Magsasaka. At meron tayong mga tutorial tungkol dyan. At kung ito ay ang retail price talaga nito, pero wala naman talagang retail price to. Ang bentahan nito ay 300
isang set. Kaya marami bumibili rin to kasi hindi komplikado. Nakita nyo saglit lang, di ba? 10 minutes, okay na. At hindi komplikado yung paggagawa. Kaya marami bumibili ito sa mga beginners, mga hobbies. Ito ay 300 na binibenta. At diyan po nagtatapos yung ating simpleng tutorial kung paano gamitin yung ating Snap hydroponic solution. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. Magtanong kayo para masagot natin yung mga katanungan. At kung meron kayong mga ibang suggestion, ay mag-comment din kayo sa ating comment section para magawa natin yung mga suggestion ninyo. At diyan po tatapos ang ating simpleng tutorial. At lagi natin tatandaan na sa pobreng magsasaka, ang agrikultura at ang pangangalaga sa kalikasan ay dapat magkasama. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood sa Pobreng Magsasaka at mabuhay kayong lahat.